Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin para nga po dito sa minomonitor natin na si Typhoon Jenny. Na-maintain nga ni Typhoon Jenny yung kanyang lakas na aabot ng 150 km/h malapit sa gitna at may pagbugso po yan na aabot nga po ng 185 km/h. At ayon nga sa advanced weather forecast ng European Center, posible nga ito ay dadaan pa rin sa may dulong bahagi ng Taiwan at may tsansa nga po ito ng landfall scenario. Sa ngayon nga po, itinaas ng bagong pag-asa DOST na ang storm wind signal number 3 sa may parte ng Itbayat, Batanes. At asahan naman po natin yung storm wind signal number 2 sa ilang bahagi na titira ng extreme northern Luzon at storm signal number 1 naman sa northern portion ng northern Luzon. At asahan nga po natin makakaranas ng masungit na panahon ngayong araw itong Batanes, Babuyan Island, Mainland, Cagayan, Isabela, Apayao, Kalinga, Abra, Ilocos Norte. At yung extension naman ng kaulapan ni Typhoon Jenny ay aabot po yan hanggang dito sa may natitirang bahagi ng Cagayan Valley at Cordillera. Dito nga po sa natitirang bahagi ng Ilocos Region, Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, northern portion ng Palawan, bunsod na rin po yan ng paghatak ng habagat. Asahan naman natin yung mga occasional rain dito po sa may parte naman ng Metro Manila, Calabarzon, Central Luzon at natitirang bahagi ng Mimaropa. At ayon naman sa advanced weather forecast ng European Center, stable pa rin nga po yung posibleng kasunod na bagyo na ating minomonitor na posibleng dumaan nga sa parte ng northern Luzon. At ito nga po yan yung low pressure area na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito nga po, ito po yung advanced prediction nung European Center. Mapapansin nga po natin yung dahan-dahang paglapit ni Typhoon Jenny, dito nga po, kung mapapansin nyo nga po, itong malalakas na hangin na posibleng umabot ng 145 km/h ay mararamdaman po yan dito sa may parte ng Itbayat, Batanes at may pabugso-bugso po yan dito sa may parte ng Basco, Batanes. At yung kanyang diametro naman ay aabot po yan hanggang dito pa sa may parte ng northern Luzon. Asahan po natin na makakaranas tayo dyan ng mga pabugso-bugso ng hangin at ng pag-ulan. At pagdating naman ng alas 8 ng gabi mamaya, ito nga po ay mas lalapit na dito sa may landmass ng Taiwan. At pagdating naman po ng alas 11 ng gabi, ito nga po patuloy nga po niyang nami-maintain yung kanyang lakas at yung mas malalakas na pagbugso ng hangin mas mararanasan na nga po yan dito nga sa may parte ng Itbayat, Batanes. Pagdating naman kinabukasan, October 5, ito po ay nasa coastal water na nga po ng Taiwan at mapapansin nyo nga po pagdating naman na alas 5 ng umaga bukas, ito nga po yung pinakasentro niya malapit na sa pinakakalupaan ng Taiwan. At ramdam pa rin po yan ng halos sa buong extreme northern Luzon. Pagdating naman po ng alas 11 ng umaga bukas, posible nga po ay magkaroon niya ng landfall scenario dito nga po sa may parte ng Taiwan at ito nga po ay posibleng humina dahil sa kanyang paglandfall. Pagdating naman po ng alas 2 ng hapon, posible nga nakalabas na ng landmass ng Taiwan, yung pinakasentro ni Typhoon Jenny, pero mararamdaman pa rin po natin yan sa extreme northern Luzon. Ito, mapapansin nyo nga po yung kanyang diametro, yung pagbugso ng kanyang hangin ay ramdam pa rin nga po sa extreme northern Luzon. Pagdating naman ng alas 5 ng hapon bukas, mapapansin pa rin po natin yan na unti-unti na po yan lumalayo ng landmass ng Taiwan habang apektado pa rin nga po yung extreme northern Luzon nung extension naman ng kanyang kaulapan.
Ito naman yung forecast track ng Bagong Pag-asa DST, no? Halos hindi nga po nagkakalayo yung forecast track nila. Ito po ay nilabas ng alas 5 ng umaga kanina, at yung sa advanced weather forecast naman natin ay inilabas ng 4:30 AM kanina nga pong madaling araw. Dumako na nga po tayo dito sa advanced weather forecast kung saan nga itong posibleng panibagong bagyo na ating imo-monitor. Dito nga po, pagtawid na niya na extreme northern Luzon dito sa may dulong bahagi ng Taiwan, makikita na nga natin yung forming nitong sama ng panahon na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. At pagdating nga po ng October 7, ito nga po ay lalapit na ng lalapit dito nga sa may power line, at magkakaroon din po tayo ng sama ng panahon na dito nga po sa parte ng Japan at ng China. At kung mapapansin nyo nga po, ito po ay aangat pa rin dito nga po sa may parte ng Northern Luzon. At pagpasok po yan ng Philippine Area of Responsibility bilang isang tropical depression, at didikit na nga po yan dito sa may parte ng Northern Luzon. Posible nga po hanggang tropical storm category o hanggang severe tropical storm umabot nga itong posibleng panibagong bagyo. At dito nga po dadaan niya nasa coastal water ng Northern Luzon, at may pagkakataon nga po ang landfall scenario. At pagkatapos po niyan, mapapansin nyo nga po, magkakaroon na naman ng panibagong low pressure area outside PAR. Kaya dalawang sama ng panahon po yan ang imo-monitor natin para nga po malaman natin kung ano yung magiging posibleng scenario niyan. Inuulit ko po, yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang posibilidad na magbago po yan. Kaya manatili tayo tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman po natin kung ano nga ba yung mga posibleng magiging senaryo nitong dalawang sama pa ng panahon na posibleng makaapekto sa ating bansa. At para nga po doon sa nagtatanong kung kailan daw po matatapos yung mga low pressure area, hanggat mainit pa rin po yung sea temperature ng Pacific Ocean at ng ating Philippine Sea, ito po ay magdadala pa rin po ng moisture na magbubunga ng mga low pressure area at ng mga posibleng bagyo. Again, mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.